Magre-repair tayo ng hydrostatic valve ng forklift na 4.5 tons. Ganito yung hydrostatic niya. Ang karamihan kasing problema ng hydrostatic, magliliking lang dito or dito sa itong isa. Magliliking lang dito na portion or dito na portion, dito gilid nitong lock ring. Ngayon, ang gagawin natin, hindi na natin babaklasin lahat ito, hindi na natin i-disassemble ito lahat. Ang gagawin natin, palitan lang natin ang o-ring ito. Tatanggalin itong lock. Ganyan, hindi ko na lang tinanggal dito sa yung mga hose. Yan, ganyan lang ang style, madalian na tirada. Ganito lang. Tatanggalin itong lock. Pag natanggal itong lock ring, tatanggalin natin ito. Pause muna natin to, papakita ko mamaya pag natanggal na. Ayun, natanggal na natin yung lock ring. Sisikwatin lang natin to. Tapos back upan natin ito, tutulak natin to. Itong spool valve dito, tutulak natin to. Baback upan natin, tapos ganyan natin, sisikwatin. Ayan, ganyan. Pause ko muna to kasi ako lang mag-isa dito. Pause ko muna to. Pag natanggal natin to, mayroong o-ring dyan sa loob, ipakita ko mamaya. Ganyan. Yan. Nandito yung o-ring, oh. Nakadikit dito. Nakadikit. Yung o-ring niya, nagli-label na siya dito. Kailangan kasi yung o-ring, may ano pa siya. Hindi siya magli-label, kailangan mataas siya dito sa bakal na to. Ito. Yan. Palitan lang natin ang o-ring. Wala na, okay na siya. Game is over na. Siya nga pala, itong seal dito, hindi na to original. Ginawa ko na to. Pinamasin ito, tapos nilagyan ng wheel seal. Buong wheel seal na talaga to. Sinukatan lang ito, tapos yun, bumili ng wheel seal na kasing sukat dyan. Itong backup naman, dati na yan, hindi lang yan papalitan. Itong o-ring lang talaga. Kasi lumapad na. Lumapad na yung o-ring. Maghanap tayo ng o-ring doon sa loob. Tapos ilagay natin. Tapos i-check natin yung performance niya. Kaya pala, don't forget to subscribe. Pause muna natin to. Tapos lagyan natin ang o-ring. Ayan, ito na yung o-ring natin. Ilagay na natin dito. Ganyan lang, ganyan lang kasimple. Ilagay natin yung o-ring. Yan. Lagay natin yung o-ring. Yan, nakalapat na siya doon. Minsan naman dito magliliking din. Ito, may o-ring din to. Pero bihira talaga dito. Yan. Ngayon, ilagay na natin itong ito. Pause muna natin. Tapos ibalik na natin yung lock. Ganyan lang, sikwat-sikwat lang. Naibalik na. Yan. Tapos konting diin. Yan. Tulak ito. Tapos sisikwatin dito para pumasok na. Pause ko muna. Yan, naipasok na natin yung lock. Nakalock na siya. Lumalaban kasi yung kasi may pressure pa yung rubber, nagpi-pressure siya. Kaya medyo matigas. Ayan, hindi na to magliliking. I-testing natin, paandarin natin to. Ayan. Ganyan lang kadali, Putin natin. Ayan. Wala na siyang leaking. Doon lang ang problema sa o-ring lang. Ngayon, dito lang tinitira natin. Gamitan lang natin ng kunting technique. Ganun lang guys, pag nagpalit kayo ng o-ring, dito na lang. Huwag nang tatanggalin lahat. Palitan ng mga o-ring, hindi na. Dito na lang. Kung ito naman ang nagka-problema, kung dito, ipamasin lang tapos paggawaan ng oil seal, papasin shop ito, kunin ng groove, ayusin ang groove, tapos lagyan ng oil seal, yun, okay na yan. Itong oil seal dito, matagal na to. Naka dalawang palit na ng o-ring. Ito, pangalawang palit na natin ng o-ring dito. Kaya yan yan, okay na, wala nang leaking.
Wala na, oh. Kanina, ang lakas ng tagas dito. Dito lumalabas. Ngayon, okay na. Toyota forklift, hydrostatic valve, steering. Nagpalit tayo ng o-ring. 4.5 tons. Yan, ini-install na natin. Lagyan na natin ng bolt. Tapos sa tight natin. Tapos ayan. Okay na. Tapos na siya.